The bacteria turns these molecules into a lot of gas, meaning uutot ka ng uutot kapag kumain ka ng maraming ganito. And syempre, ayaw mo naman mautot dun sa kalagitnaan ng inyong pagtatali. And for today's video is another concerned video po uli. Ang sabi niya ay, Miss Che, nakagawa po kayo ng video tungkol sa pagkaing pampagana. Ano naman po ang food and drinks na dapat iwasan before big night? Well, may mga certain foods na pwedeng makapag-enhance ng inyong sexual drive. But may mga pagkain at inumin din talaga na dapat ninyong iwasan bago kayo makipagtalik. That's why gumawa tayo ng video para malaman din natin, malaman nyo kung ano yung mga dapat i-avoid na pagkain bago ang big night. Nangunguna na dyan ang cheese. Kapag ikaw ay lactose intolerant, nako, iwasan mong kumain ng mga machi-cheese na pagkain tulad ng mga pizza, burgers, dahil ito ay mayaman sa lactose. At paniguradong pag nasobrahan ka dyan, ay magkakaroon ka ng discomfort dyan sa tiyan mo na dahilan bakit mawawala yung gana mo. Ayaw mo naman magkaroon ng disappointment after mo makipag-date. Another thing, spicy food o yung mga pagkain na maaanghang. If you want to spice up, it's time para bawasan mo or i-avoid mo yung pagkain ng mga maaanghang. Pwedeng mag-trigger ng acid reflux sa'yo. Or pwedeng magkaroon ka ng indigestion na dahilan magpabalik-balik ka sa CR. So, hindi mo yun magugustuhan. Another thing, beans. Alam natin na yung beans is source ng energy, di ba? Tulad ng mga burritos, maraming beans yan. Bukod sa nagbibigay ng energy yan, masarap pa yan. But before making love, kailangan iwasan nyo yung mga pagkain ito. Beans contains sugar molecules na mahirap i-digest ng ating katawan. And by the time na ma-reach niya yung bituka mo, the bacteria turns these molecules into a lot of gas, meaning uutot ka ng uutot kapag kumain ka ng maraming ganito. And syempre, ayaw mo naman mautot dun sa kalagitnaan ng inyong pagtatalik. Another thing, onions and garlic. Alam natin, hindi maganda sa hininga natin. Mabantot yan, nagbibigay ng mabahong hininga. Pero hindi lang po yun dahil nagsisikrit yung odor niyan, yung amoy niyan dun sa kasulok-sulukan natin. So, posibleng yung secretions mo ay hindi maganda yung kalabasan. Yung mga fluids na lalabas sa'yo ay hindi maganda yung amoy kapag kumain ka ng onion and garlic. So, just stay away dun sa mga caramelized onion and garlic na favorite nyo before the big night. Another thing, desserts, yung matatamis na mga cookies, pastries, and cakes. Iwasan nyo yan before the big night. Dahil ang mga ito ay pwedeng ma-destroy ang iyong sex experience. Bakit? Dahil ang desserts po ay loaded ng trans fats and sugar na pwedeng makahadlang sa iyong big orgasm. And hindi lang yan. Ang pagkain matatamis ay pwedeng mag-increase ang iyong insulin. At hindi mo kailangan yan sa bedroom. Another thing, yung mga soy product. Ang soy ay healthy po. Pero kung makakapag-consume ka ng sobra nito sa katawan mo, pwedeng magkaroon ka ng hormonal imbalance. Meaning, pag nagkaroon ka nun, bababa ang libido mo. So, pag bumaba ang libido mo, of course, maapektuhan ang sex drive mo. Ang mataas na libido ang kailangan mo. Another thing, carbonated drinks. Ayan yung mga soft drinks, mga artificial juices. Alam naman natin na ito ay unhealthy para sa ating kalusugan. But guess what? Hindi lang yun dahil iyan yung pinaka-worst beverage na pwede mong inumin na makakasira doon sa iyong big night. Dahil it can make you bloated and gassy. So, syempre, ayaw mo naman maapektuhan yung love-making session mo ng mga utot or mga dighay mo dahil nga gassy ka na and bloated ka na, kakainom mo ng mga carbonated drinks. So, i-avoid nyo po muna yan kapag meron kayong big night na inaantabayanan. Another thing, alcohol.
Marami sa atin na iniisip natin kapag nakainom tayo, mas masarap yung pakikipagtalik natin sa partner natin. Akala natin, getting up can spice things up, but no. Dahil kapag nalasing ka na, of course, mag-i-increase yung melatonin mo. Yan yung hormones na kinakailangan mo para magkaroon ka ng better sleep. Dahilan kung bakit bababa yung iyong libido. So, anong mangyayari kapag nasobrahan ka? Of course, magiging sluggish ka lang and you're not ready for sex. So, siguro 1 or 2 shots, okay na yan para mas magkaroon kayo ng better performance or lakas ng loob kung ano man yung plano nyong gawin. Pero kapag nasobrahan na, tulog ang magiging resulta. And last but not the least, salty foods. Ang mga maaalat na pagkain ay hindi po maganda bago kayo makipagtalik. Ang mga salty food po ay pwede kang maging bloated anytime. And apart from that, pwedeng ma-prevent nito na ma-reach mo yung orgasm dahil kapag po naparami yung pagkain natin ng maaalat na pagkain, magre-reduce yung blood flow kaya mahihirapan tayong ma-reach yung orgasm. Kailangan po natin ng mabilis na blood flow kapag tayo ay nakikipagtalik. So, syempre, ayaw naman po natin mangyari yun. So, next time, kapag may mga romantic date kayo, i-avoid nyo na po yung mga pagkain na pag-usapan natin dito at kinabukasan nyo na lang gawin or kainin yung mga pagkain na gusto ninyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na napag-usapan natin dito at kung nagustuhan nyo po ang ating video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, and also share this video po dun sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng videong ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!